Ayan, ano, live. Hindi tayo live, ha? Okay. Hindi tayo live sa Amoeba kasi ito lang. Live sa susunod. Okay, yan na. Ma'am, marunong ka mag-ikot? Okay. Okay. Kuha. Okay. Tuloy-tuloy. Ang purpose, ayaw ko na paglabas nyo dito, wala mo na kayong bit-bit. Regarding sa napag-usapan natin. Pagdating sa labas ng bansa, may problema man, may apply niyo. Kasi nandito sa ano. Nandiyan, okay? I-review mo lang kung ano nga pag-usapan. Nakalimutan ko lahat. Nakalimutan mo man, i-review mo lang dyan mayroon. Okay? Sa Kaagapay ECTV. So, Mr. Sam, bakit ka nandito? Dahil nandito rin kayo. No? Ngayon. Sure na ba na makatis na? Sure na kayo? Yes. Wala nang atrasan? Sana. Laki na lang utang. Lagi lang muna, no? Ngayon ganito. Tuloy. Dahil sa hirap ngayon sa Pilipinas, dahil sa mga issue ngayon, ang napabayaan nyo ng mga gawang Pilipino. Kaya kayo, alis na lang. Maganda pag nasa labas ng bansa, malayo kayo sa Pilipinas. Kahit malayo kayo sa inyong pamilya, pero kung kita, tama? Dito, maganda ang trabaho, maliit naman ang sahod. Kaya, mas maganda sa labas na lang ng bansa. Kaya pinandito ngayon. Mr. Sam, ano ang ating pag-usapan? Batas. Isang batas lang ang ating pag-usapan. Tapos tayo. Kasi kung dito ko pa i-present, napakatagal. Mas lalo tayong matagalan. Okay? Kaya dapat, habang nandito ka, ihanda mo lang ang sarili mo. Bakit, Mr. Sam? May nagtanong ba sa inyo kanina dito? Kaninang umaga? May nagtanong ba? Bakit kayo nandito? Tinanong kayo kanina? Hindi? Walang nagtanong? Kung ako, ang una kanina magto, ako yung magtatanong, bakit kayo nandito? Ang sagot mo simple lang, magpidos. Magpidos, tama? Bakit ka magpidos? Ang sagot? Upang may handa ang mga sarili bago aalis patungo sa labas ng bansa. Bakit ano mabayro doon? Panibagong hamon at mga pagsuk na iyong kakarapin pagdating doon. First time yan, narinig nyo? Kanina, hindi nyo narinig sa mga naunang speaker. No? Marinig nyo ngayon. Marami kayong hindi narinig! Ngayon marami kayong maririnig sa akin. Hindi sinabi ng mga speaker. Sasabihin ko sa iyo. Hindi mo alam noon. Malaman mo ngayon. Kaya magtatanong lang, lahat ba ay fit to work? Yes! Very good. Sana, after ko, ay fit to work ka pa rin. Kasi dito sa part ko, marami kayong maririnig. Pag narinig mo, may nangyari sa'yo, hindi mo na alam kung ano ang gagawin. Makakaramdam ka ng nervous, takot, na after mo magpidos, parang ayaw mo nang tumuloy. Bakit? Ngayon mo lang narinig, tama? Hindi sinabi sa'yo. Hindi mo alam sa agency mo, dito mo malaman. Marinig mo man! Huwag kang matakot. At sabihin sa iyong agency, may alam pa kayang papidos-pidos, yun pala. Pagkatapos sa pinakahuling speaker, doon na namin lahat nalalaman na ganito pa na nangyari sa amin. Huwag kayong matakot. Bakit? Hindi ka pinadala ng agency mo dito upang takutin. Pinadala ka dito upang mayroon kang matutunan. Bakit? Hindi madali ang pagiging buhay OFW. Tama? Sa abroad na. Alam ng ex-abroad yan. Ex-abroad, magtatanong lang. Isang sagot. Isang sagot yun ang sa akin. Iparinig niyo sa mga first timer. Ex-abroad, masarap buhay OFW hindi. First timer. Narinig niyo? Ang sabi ng mga ex-abroad. Hindi.
Kung marinig ng mga first timer, minsan nagsisikuhan. Normal lang yun. Hindi masarap. Bakit? Hindi lahat ng umuwi ng Pilipinas ay nagtagumpay. Mayroong nagtagumpay, mayroong hindi. May nagtagumpay, pero dumanas ng mga hamon at pagsubok pagdating doon. Tandaan nyo, kayo, first timer, kayo ang tinatawag ng mga bagong bayan. Wala bang mga kamay? Mga isa abroad, kayo naman ang tinatawag na dating mga bayan. Tama? Wala bang mga kamay pa sa mga isa abroad? Kaya nung rinig sa labas, kami nagpapaka na sa loob. Ano naman ang pumasok sa mga isipan? Tapos na. Sabi niya, wow, papasok kami Mr. Sabi tapos na ba? Tuwang-tuwa, hindi nila alas 6 pa kung matapos. Bakit? Ngayon, ganun. So, first time eh. First time. Sa abroad. So, first time. Sir, ano ang trabaho mo doon? Concrete worker. Sigurado ba, sir? Napagdating mo doon, yan ang trabaho mo. Hindi pa sigurado. Mag-upload. Hindi pa. Kasi hindi na iwasan na. May mga kung meron ka ng kontrata. Pero paano kung hindi? Problema sa hindi. Problema. Paano? Yan ang trabaho mo. Pero wala ka namang sahod. 1 buwan, 2 buwan. Hanggang 7 buwan, sir. Sabi sa akin, sir, 7 buwan na. Wala pa rin yung sahod ko yung mga pamilya natin. Sir, problema hindi. Problema. Kasi walang sahod. Tandaan, first timer, isa po, kayo yung mga bayani. Ginatawag ng mga bayani. Bakit? Mayroong bawat isa sa inyo may ginagamparan tungkulin sa pamilya. Hindi lang sa pamilya, maging sa ating bayan. Ano yun? Ito. Sir, wala kang sahod. Paano mo magampanan yung tungkulin mo sa pamilya? Anong tungkulin mo? Yung regular communication at remittance. Kaya may video kanina, tama? Kung hindi ka magpapadala doon sa pamilya mo, tago mo doon sa ATM card ng video. Tama? Yan ang yung tungkulin mo sa'yo. Paano? Kung hindi ka magpapadala. Problema, tama? Kasi walang sahod. Gutom ang abuti ng pamilya mo. At hindi alam ng pamilya na sila gutom. Pero mas matindi pala ang sinapit mo na gutom doon sa labas ng bansa. Ay yung gutom na yun, na sinapit mo doon, mas matindi pa sa gutom na idinanas mo dito sa loob ng Pinos. Sir, tingin, may merinda sa Chula, no? Kita ko lang, may ngumunguya-nguya ng ino-ino. Dati, pinagbabawa, sir. Sir, yan ang problema. Yan ang tungkulin mo. Magpapadala sa pamilya. Magpadala ka, ang ginawa mo, nangutang lang, no? May tubo man. Basta importante makapagpadala sa pamilya. Makapagbayad naman. Nung makapagpadala ka, sir, bawas ang padala mo sa pamagitan ng ano? Tax. Saan ipapasok yung tax? Sa kaban ng bayan, tama? Ang tanong, sino naman ang makikinabang? Saan naman ang kayo ang nagsabi niyan? Ganun naman talaga. Kaya hayaan nyo na lang, no? Okay, ganun sir. Tama sir? Kaya kayo tinatawag ng mga bagong bayani. Ngayon sir, ngayon mo lang narinig na sinabi na ikaw ay bayani. Maniwala ka. Ako lang nagsabi sa inyo yun. Kayo ay mga bayani. Bakit? Kung hindi dahil sa inyo, kung wala kayo, bagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Tama? Yes. Kaya huwag nilang maliitin yung mga OFWs. Kasi bakit? Kung hindi dahil sa inyo, sad-sad ang ekonomiya ng ating bansa. Yes. Kaya paglabas mo nyo dito, sabihin mo na agad sa sarili mo, kahit ganito lang palang mukha. Bayani pa rin pala ako. Gano'n lang siya. Ayos ba? May natutunan? Bawa itin.
Kaya magtatanong lang, sino mga engineer dito? Engineer? Wala. Doktor? Doktor, wala. Nurse? Nurse? Wala din. Alam ko mayroon, huwag pa niya. Teacher? Thank you, ma'am. Mabuti lang tumaas ka ng kamay. Kasi kung hindi ka tumaas ng kamay, hindi ako titigil sa katatanong dito. Ma'am, tapusin ko ng mga katanungan kung sino ang mga profession, position. Ma'am, nag-resign ka as teacher? Yes, sir. Ilang taon ka nagtatrabaho as teacher? Sa private school po, 2 years. Magkano sweldo? Sahod po, Opo. 610 per day. Ha? 610. 16? Opo. 610 per day? Opo. Ganon ang offer sa akin noong 2006. Sabi ko, mag-janitor na lang ko. No? Hindi, totoo yan. Ma'am, ilang taon ka na nag-work as teacher? 2 years po. 2 years lang. Thank you, ma'am. Okay naman, huwag kang mag-alala, mabayad ka naman. Kasi yung nakaraan, dito, hindi ko alam na teacher pala siya, ma'am. Nakaupo dito, grabe ang tawanan. Siya parang wala lang. Gumaganon-ganon ang kilay niya, nakalikwatro. Nilapitan ko baka siya may problema. Baka masamang pakiramdam. Ang unang po tanong, ma'am, excuse po, magtatanong ako, kamusta po kayo? Okay naman. Ganon-ganon lang. Tapos, ma'am, ano posisyon niyo? Teacher, why? Si ragin ako na ragin doon. Wala akong suklay. Hindi ko nakapilit. Sabi ko, ma'am, okay ma'am, thank you. Anong country po kayo? United States o America? Why? Nagtatanong lang po. Ma'am, dalawang katanong, di ba ma'am, teacher kayo? Your course is education, right? Yes. Your profession is teacher. Yes. Ang kulit mo talaga. Ganun siya, ma'am. Ma'am, dalawang katanungan na lang. Tatanungin kita, ma'am. Kasi ikaw ay teacher. Unang itanong ko sa iyo, pag hindi mo may sagot, susuportahan kita. Ma'am, what is education? Kasi, natapos niya na course is education. Yung profession niya is teacher. Hindi niya masagot. Ang kulit mo talaga. Doon na, nag-umpisa na medyo nagbago na ang aura ng kanyang mukha mo. Tagal ko na kasi nag-work as teacher. Hayaan mo, ma'am, ako naman. Ang sagot mo ay ipapaliwanag ko. Ma'am, next na katanungan. What is teacher? Hindi niya rin masagot-sagot. Ikaw na ang bahala. Sinsya ka na. Gumingiti na siya. At least lumabas na ang ngiti niya. Pero mas maganda ang ngiti. Dahil hindi niya may sagot. Ako nagpaliwanag. Ma'am, education is a continuous process of learning. Tama, ma'am. And what is teacher, ma'am? Noblest profession. Galing. Ano na? Noblest profession. Noblesse? Ma'am. Sabi ko sa kanya, thank you, ma'am. Sabi ko, education is a continuous process of learning and teacher is a noble profession of the universe. Ganun ang sabi ko sa kanya. Thank you. Hindi mo talaga nakalimutan. Yes, ma'am. Anong batch ka? 2000. Ma'am, batch 1992. Hindi ako nagtuturo sa school. Ang tinuturuan ko dito ngayon, kay, nung tinanong ko, are you okay, ma'am? Okay lang. Okay, ngumingiti na, ang ganda ng ngiti niya. Ma'am, pero tandaan mo, magtanong ako ng isa dito. Yung nakaputi ang handbook. Ma'am, sabi ko, anong trabaho mo? Ma'am, ikaw, anong trabaho mo? DH. Ma'am, sagutin mo. What is DH? Ma'am, what is DH?
Domestic helper. Domestic helper. Isang tanong ko lang sa isang domestic helper dito. Nasagot agad ang katanungan ko. Nag-guess niyo? Kaya sabi ko, huwag nating maliitin. Okay, sabihin mo hindi nakapag-aral yan. Huwag mong ilang. Ano man ang profession mo, ano man ang posisyon mo ngayon na nandito, isang tabi muna natin yan. Yes. Bakit? Lahat kayo ay mga bayaning OFW. Kahit sabihin mo, contraction lang yan. Huwag mong maliitin. Hindi mo alam ang kakayahan niya, tama? Yes. Kahit contraction lang yan, hindi mo alam ang kakayahan, tama? Paano naging tama? Kasi ang sabi ko, contraction. Tama ba yun? Construction! Tama magkatama dyan. Yan ang ibig sabihin mo. Hindi contraction. Kasi may tinanong ako nung nakaraan, anong trabaho mo, Brad? Sabi niya, sir, contraction ko, sir. Construction. Okay? Pero tama, huwag mong balitin. No? Kaya ano tanong ang kanina kung anong mga profession mayroon dito. Kasi may pangtapat ako lahat doon. Minsan kasi, mayroong doktor din dito, grabe. Pero nasampulan ko siya. Kasi bakit? Ang liit niyang tingin sa mga kanina dito, siguro naman ito, no? Sa 3C lang, sa 3C Martinez Service, hindi kung hindi nag-iusap sa akin, tanggal servisyo yun. Bakit? Hindi niya lang trabaho ko. Ganito lang. Pero dapat magiging ingat. Dapat pantay ang pagtingin sa kapwa. Tama? Tandaan, kayo lahat ay mga bayan. Ngayon, Miss Sam, anong pag-aralan natin? Batas, anong oras mo? 2%. Hmm? Yes, GC 250. 218 lang, 250 lang. Okay, ganito. Ha? Administer lang, sir. Okay, sige, totoo nga. Ngayon ganito. Ilang katanungan lang, then, tapusin ko na. Okay? Ang tanong, sino nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay, nakapag-sign na ng kontrata. Batas ang pag-usapan, ha? Thank you. Sino hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Okay. Pero mas maraming hindi tumaas ng kamay. Sa hindi tumaas ng kamay, hindi ko kayo pipilitin na pataasin ng kamay. Pero kasali pa rin kayo sa usapan dito, okay? Pero may special ako ng katanungan para sa hindi tumaas ng mga kamay. Ang tanong, ano kayo? Sabi ng iba, nakatingin lang sa akin, pakialam ko sa'yo. Bilisan mo kasi. Gusto na namin umuwi. Okay? Ngayon, ganito. Mr. Sam, bakit ka nagtatanong? Sunod na katanungan. Kamusta ang excitement nung makita mo ang end of presentation dito paglabas ng decision? Kamusta ang excitement? 100%. Tama? Sigurado ka? Na after ko mag-talk 100% pa rin? Okay, ganito. Dito sa part ko, tuwing magtanong ako at may nangyari sa'yo, bawas agad ng 20% ang excitement mo. Okay? 5 times ako magbawas ng 20% equals 100%. Meaning to say, pupus yung excitement mo. Okay? Ngayon, unang tanong. Mr. Sam, bakit ka nagtanong kung sino nakapag-sign ng kontrata? Gusto ko naman malaman. At dahil alam ko na kung sino nakapag-sign ng kontrata o hindi. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago mag-pilos dapat siya nakapag-sign na ng kontrata. Sabi ni ba? Ha? Ganun ba? Bakit na hindi wala? Nangyari sa'yo! Bawas na ng 20% ang excitement. Nasa batas yan. At dapat after mo mag-pilos, siguro din makaalis ka na. Kasi nasa batas. Ang isang OFW, mula nag-apply at nabisahan, dapat 60 to 90 days prior, dapat na i-deploy na siya. Dapat tulad niya sa Pilipinas ngayon. Dapat nasa labas na siya ng bansa ngayon at nagtatrabaho na. At nakapagpadala na sa kanyang pamilya ngayon. At dapat wala na siya sa kanyang inuupuan dyan ngayon. Sabi ni ba? Ganun ba? Bakit? Bawas Mas na nandito pa rin. Hindi ko problema yan. Problema ang buhay. Dapat! Nasa labas ka ng bansa ngayon. Kung nangyari man sa'yo, hindi ka pa nakapag-sign hindi ka pa nakaalis. Another 20% ang ibabawas ko. Ang tira is 60% na. At dapat at dapat sir, no?
Bakit kailangan ka makalis? Kasi iba nakapagbayad na ng placement fee, tama? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000. Magkano dapat ang maging placement fee? Dapat katumbas sa isang buwang sahod pagdating sa labas ng bansa. Tama? Sabi ni iba dyan, ha? Bakit ka nang sobrang laki? Nung nakaraan, may nakaupo dyan, ma'am. Tinanong siya, ng katabi niya, ikaw, magkano pinayad mo? Ang sabi, kung laki kayo. Biniltaan niyang tanungin, yung nagtanong sa kanya, ikaw, malaki din man sa'yo. Ang sabi ng nagtanong sa kanya, sobrang laki. Sobrang laki din daw. Yung sa kanya, na binayad. Ikaw, ma'am, malaki din bang sa'yo? Na binayad. Alam ko liit so lang binabayaran libre. Tama? Sinabi ba ako masama? Wala naman. Pag nangyari sa'yo, another 20%, ang ibabawas ko sa excitement mo. Ang natira is 40%. At dapat, pag nagbayad sa anong lugar, sa Jollibee, sa Chopping, sa McDo, sa Max Mall Hotel o Restaurant, wala sa naman ito na lugar, dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba dyan, ha? Agency? Bakit kami Jollibee? Ang sagot ng isa narinig ko, at least pare, pinamilinda tayo pare. Sabi ko, hindi niya pira yun. Pira mo yun. Nag-guess niyo? Dapat! Sa loob ng agency. Kung nangyari sa'yo, another 40% ang ibabawas ko sa excitement mo. Ang natira is 20% na lang. At pag nagbayad, dapat ano mayroon? Dapat mayroong kaukulang resibo. Sabi ng iba, ha? Resibo? Bakit kami mo dapat may resibo. Pag nangyari sa'yo, anong ibig sabihin? Another 20% ang mababawas. Kamusta ang excitement mo? Ang tanong ko, kamusta? Fit to work ka pa rin ba? Ano ba? Gusto na umuwi. Kung nangyari sa'yo, meaning to say, yan ang batas na pinag-aralan natin. Meaning to say, you are a victim of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kaya dapat magiging maingat. Kaya kung bakit ang sagot ng mga example, hindi madali ang pagiging buhay OFW. Tama? Anong batas? RA 8042. RA 8042. Tama? Kaya paglabas mo dito mamaya, sabihin, habang naglalakad ka, sabihin mo, RA 8042. Hanggang pagdating mo ng agency mo, magpataka-agency mo, patay, mukhang abogado yung aplikante natin. No? So, violation of the Republic Act 8042, lifetime imprisonment pag nahuli ang suspect. Kaya dapat maging maingat. Mr. Sam, bakit alam yan, Mr. Sam? Kasi yan ang trabaho ko. Mula noon hanggang ngayon. Kaya bakit ka magkakana? Wala akong hawak-hawak o may pinapakita dyan. Kabisado kong sinasabi ko. Kasi bakit? 3 dekada po ako sa serbisyo. Wala pa tong mga pidos dyan, doon hanggang sa 5th floor pidos. Bawat pidos, mayroong mga speaker, mayroong mga facilitator. Kung sila, facilitator, accredited na UBA, accredited na to. Accredited or authorized signatory sila. Authorized signatory din lang. Iisa ang module, lahat ang pidos. Yung part nila is part ko. Yung part ko, hindi nila part. Kaya, ito. Yes, dapat ingat. Kaya dapat maging ingat. Pagdating sa usapan na to, dapat magiging aware kayo. No? Sabi ni iba, paano kaya? Hindi pa tayo kapag-sign ng kontrata. Ang iba gusto nang umuwi. Babalik sa agency at awayin. Sabi niya, may alak pa kayo kapilos-pilos. Pagkatapos, lahat nangyayari sa amin. Hindi yan ang sinasabi sa amin, ang totoo.
May nangyari na para sa akin na hindi maganda. Huwag magalit sa inyong agency. Hindi mo alam kung bakit pinagpilos ka na walang pinirma na kontrata. Baka ikaw ang pinakamakulit na aplikante doon sa inyong agency. Nung pumunta ka, ang sabi sa'yo, balik ka na lang, or tawagan, o after 7 days, balik ka dito. O kung ayaw mo nang punta dito, tumawag ka na lang. Pag uwi, kinabukasan ng bahay, sabi, 7 days. Tawag agad. Kaya ginawa, nakulitan, yung nag-assist sa agency, in advance, pidos ka. Kaya nandito ka. No? Sabi ni ba, ay salamat. Advance, pidos lang. Then after pag-pidos, maghintay ka, kaya lang katawagan, no? For final briefing, kasabay doon yung signing of contract. Ayos ba? But be careful in signing of blank document. Bakit? Napakalaga yan. Dapat ingat sa pagpirma ng kontrata. Baka may nagmamadali ka. Ang available na visa ay cleaner or housekeeping. Ang in-applyan mo, nurse. Pagkatapos, ang kulit na nakulitan sa'yo, kaya gusto mo nang lumipad talaga, ma'am, baliparin niyo lang ma'am kasi kailangan mo na makaalis. Ayan. Pinalipad ka, kinabukasan, ang visa is housekeeping or cleaner. Nakaalis ka, blanco ang posisyon. Nakaalis ka, blanco ang posisyon. Kinabukasan, pagdating mo doon, ang sabi mo, sa kaibigan mo, friend, tingnan mo. Nandiyan pa kayo ngayon, ako nandito na. Bukas, trabaho na ako. O, di ba? Iba talaga pag magaling. Friend, ang hindi mo alam, kinabukasan, pinagtrabaho ka. Ang unang inisyo sa iyo, makagamitan, hindi para sa mga panggagamot, no? Kundi, unang inisyo, vacuum cleaner, tapos floor mop, no? Magtataka ka, bakit itong trabaho ko? Magulo ng isipan mo, kaya tumawag ka na ng agency. Pag tawag mo sa agency mo, ma'am, may problema ako dito, tinanong ko ng agency. Anong problema mo? Kasi ma'am, bakit ganito ang trabaho ko? Tinanong, ano pong in-applyan mo ng position nurse po? O saan ka ba ngayon? Sa ospital? Opo. Ang sagot sa'yo, walang problema. At least, ospital ka pa rin naman. Problema? Hindi. Totoong nangyari? Totoo. Bakit? Hindi ko pwede ako hindi totoo. Ang part ko dito is more on realities. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na lahat ng sinasabi ko baka kwento-kwento lang, hindi. Alam ko na nga 3 dekada, di ba? Itong building na ito wala pa tulong. Mga speaker dito wala pa tulong. Ako yung nasa servisyo na. Yung building yun sa kabila, wala pa yan nun. Chowking pa lang yan nun. Ma'am, gusto mo malaman kung anong building yan ngayon? Gusto mo malaman, ma'am? Ha? Gusto mo malaman, sagot? Gusto mo malaman? Kasama ka? Yung building na yan, Chowking, noon, ngayong hotel. Bluetooth Hotel. Mr. Sam, gaano ko totoo kung sinasabi mo? No? Nakikinig ba kayo nung balita noon sa radyo? Year 2000. Baka hindi pa kayo pinanganak. Tama? Hindi pa kayo pinanganak. Year 2000. Pag may marinig kayo sa radio sa pagbabalita, sa pag-aksyon, may problema ang mga OFW sa labas ng bansa. Pati dito sa Pilipinas, mga lokal na mga gawa. Pag may marinig kayo sa extra, walang intro. Kasi pag mag-intro pa ako, mag-consume siya 3 minutes. Sa extra pag sinabi, mula sa Makati kasi mapatol 1 for 1, ang oras yung pyramid, tulungakas 50,000 watts, DWIC! Sa isang radio, pag marinig mo, mula sa Manila, ito ang RSUs sa may karabaw sa ang naglilikod sa pagbabalita. Ako rin po yun. Ma'am, magandang ang boses ko. Thank you. Kasi ang sagot dito, ng isa, nung nakaraan, Linggo, sabi, ay hindi. Bakit hindi? Sabi kasi, pangit mo eh. Pangit daw ako. So, tandaan mo, ma'am. May tagapagtanggol ako. Sino tagapagtanggol ko? Kung sino maganda, gwapo sa loob dito sila pang tagapagtanggol ko. Bigla na niya. Eh bakit? Wala naman yan sa mukha eh. Nung tinanong ko, ma'am, sir, sa ano yan? Sabi nila, sir, sa performance yan. Tama, ma'am? Sa performance. Tinignan ko ni ma'am from Putri. Bakit? Sa isang diaryo, ako si kagabay natin guys. Sa isang diaryo, ako si Latigo ng Kaya.
Nagkamali na, sir. Lumaylo ako sa radyo at sa dyaryo. Ang aking ipinagpatuloy ang aking YouTube channel ang Kagapay ECTV. Sa pagbabalita, pag may marinig ka man, pag sinabi mula sa Luzon, ito yung Kagapay mula sa Manila, ito yung Kagapay si Kagapay natin sa Kagapay ECTV. Ang Kagapay ECTV patuloy na naglingkod na mapangaraman at sa kailaliman ng gabi. Ma'am, tandaan, ako yan. Ayos ba, ma'am? Musta? Kaya pag may problema, tulad na nabanggit ko, maliban doon sa ibang nabanggit ko, no? About doon lang sa hindi nakapag-sign ng kontrata, okay lang yung advance dito sa'yo. Pero sa nabanggit ko, kung magkano kinuha sa'yo, kung saan ka minimit, ipag-transaction, labag sa batas yan. Okay? Dapat alam ng agency, kasi pag hindi alam ng agency, kawawa yung agency, pati yung staff doon na laging kausap kung pag nahuli ang suspect, pag nakulong ang suspect habang buhay, kulong habang buhay, ang agency pwede magkaroon ng tinatawag ng lifetime, cancellation of license to operate. Kaya dapat maging maingat. Okay? Anong kaso nila? Accessories of the crime. Kaya napakalaking mga matutunan ka. Tama? Sa batas, walang pinipili. Sabi ang kanina sa gobyerno natin, dapat lahat ng mga OFWs bago umalis sa Pilipinas, dapat meron sapat na kalaman. May kaugnay sa batas na dapat nilang malaman. Bakit? Ibang batas doon, ibang batas dito. Pag nagka-problema ka, nagkaroon ng baliliyaso sa labas ng bansa, mananagot ka. Ang daming pinagkikita ko mga just causes for termination by the worker to the employers and by the employer to the workers. Tama? Dami doon. Pero hindi lang. Basta-basta pag sinabi mo, kung may problema lang, uwi na agad dapat sisiguruhin na may sapat na ground ang pag-terminate mo sa employer. No? Kasi bakit? Sila, nagpapaliwanag, ako ay umaksyon. Oras na may problema. No? Pagdating sa labas naman sa may problema, dapat i-inform ang agency. Wala kayong ibang inform agency. Bakit? Sila po ang may kinalaman about sa deployment ng mga workers. Agency, hindi kahit sino. Kasi iba kung saan-saan reklamo. No? Nakawin ng Pilipinas, nag-viral ng problema, wala pang solusyon. No? Kasi bakit? Maraming tumutulong. Pero kung gusto lang mapabayaran, no? Bakit? Kikita sila dun. No? Ngayon, pagtulong ng Pilipinas, sarado na ng agency. Pagpunta mo sa abogado mo, magtataka ka. Attorney, ano nangyari? Wala. Walang appearance. Walang pumupunta niya sa pamilya mo. Siyempre, paano pupunta? Wala ka ng sahod doon. Paano kung pamasahin nila pupunta Manila? Tama? Kaya, ang ginawa, sinala ng agency, pero sino kawawa? Tayo ng mga OFWs. Sa abogado, manalo matalo kung babayad ka. Tama? Pero sa agency mo, may magagawa sila. Paano kung hindi? Minsan sa makontak namin ng agency. Yun ang problema, tama? Binigyan naman ng number kayo kanina, tama? May number kanina? Lahat ng number, pag tinawagan nyo, sigurado ba kayo may sasagot sa inyo doon? Wala ang sasagot. Ang daming number na picturean mo kanina. Magkataka ka. Walang sumasagot kasi hindi mo alam. Matagal parang namatay ang may hawak ng number na yun. Kaya dapat magiging aware. O anong gagawin namin, Mr. Shab? May number akong bibigay sa inyo na subok na. Ano? Dalawang number, subok na sa servisyo. Siya ang kakatok, mampito ang agency mo, ipag-usap ng ayos, diplomatically, ang purpose mapabilis ang pag-solve ng problema. Ayos ba? Yes. Hindi din ang magbabaya sa abogado, pira-pira ng usapan. Doon, libre na servisyo, mabilis na pamaraan. Ang importante, wala kang gagastusin. Hindi ka tulong mo gastos, kung hindi mo galing probinsya, pamilya mo, tama? Yan, libre ang servisyo. Ang tanong, sino gusto umuwi ng Pilipinas sa tagumpay? Taas yung mga kamay. Taas. Lahat, sir. Kaya dito mas ng hindi gusto mo mang umuwi ng tagumpay, hindi. Kasawa kayo. Buti din dala mo yan, sir. Ginali mo, sir. Kasama kayo mag-abroad? Hindi. Hindi, may iwan siya. Ma'am, sige ma'am, may iwan naman. Eh, mabait naman po, sir. Huwag naman. May isa po, sir, baka may susunod sa'yo. Kasi matapos na ako. Anong oras, sir? 3 na. 3 Okay, isa mo sila, kasi patapos kami. Baka may pagpasok mo, ano mga to? Sabi niyo, bakit alam mo to sa hindi mo alam. Okay, ganito. Kaya dapat, yung number na yan, pangalagaan ninyo. I-share niyo sa iba, hindi lang sa iba, pati sa pamilya mo. Okay? Kasi may sasagot doon. Pag tatawag ka, sino mang kakausap mo doon sa number niyo? Wala iba kundi ako.
Ayos? Sir, ako ang makasagot. Yung number mo, di ba? Bibigyan ko sa'yo. Pwede mo rin share kay Mrs. Pero huwag kang malala, mabait ako, sir. Umaaksyon ako, pati wala yung mag-asawa. Kaya mahalin yung asawa niyo. Tama, sabi ni Mrs. Julan kanina, dapat mag-usap kayo maayos bago umalis. Sir, at least nandito naman ako, sir. Under monitoring. Hindi, umaaksyon talaga ako, no? Pagdating sa problema, mga hiwalay yung mag-asawa, umaaksyon ako. Kaya ano man ang mangyayari, ang number na yun, pangalagaan ninyo. Hanggang pagdating sa labas sa bansa, dapat individual mayroon kayo. Okay? Bakit? Hindi mo pwede sabihin. Pag may nangyari sa'yo, sabihin mo, sir, isa na lang kami sa number na to kasi magkasama naman kami lahat doon. Tandaan, kanina, mayroong accidental death insurance. Magkano ganyan? Magkano? $15,000. Nadulas ka lang, hindi mo inaasahan, nangyari sa kanya or sa'yo. Huwag naman. Okay? Mayroong malaki doon, maliit. No? Sa accidental death insurance, may nangyari. Ang benefits na maka-avail doon, pamilya lang ng biktima. No? Wala kang ma-titikman doon. May nangyari man sa'yo, yung mga benefits no, na ibibigay sa pamilya mo, wala siyang matitikman doon. Malinaw? Kaya dapat, yung number, individual mayroon kayo. Kasi hindi pwedeng sabihin, pag may nangyari, pare, may nangyari lang na sa kanya, sabihin mo pa, pare, saan yung number dati na? Kinuha natin doon. Wala na, tama. Nagis nyo? Dapat maging alert. Ang mga tunay na bayani, dapat laging alerto. Kung ang sundalo bayani, sila ay may mga sandata, tama? Kayo, ano ang yung sandata? Yung sapat na kaalaman bago alis dito sa ating bansa. Malinaw? Dapat individual mayroon. Mr. Sam, sino ba ang action pag may problema? Walang iba kundi ako. Guys, narinig niyo si Sara Balabagan? Narinig niyo ang pangalang Sara Balabagan? Nakulong pa at tinatulan ng kamatayan. Ano ang nangyari kay Sara Balabagan?